botante, nagpahayag na agad ng pagtutol sa kandidatura ng senatorial aspirant na si Franz Castro na convicted sa kasong child abuse. Ayon sa mga botante, hindi nila iboboto ang mga tulad ni Franz Castro. Ba't ko naman iboboto yung convicted na sa child abuse, diba? Ang pangit naman pag nanalo yun, sigurado napakalaking yun. Problema sa atin yun, diba? Buo na siguro yung buboto sa mga ganyang tao. Maganda example. Hindi maganda example talaga sa mga, lalo sa mga botante, diba? Sana maging matalino sila sa pagboto. Ano ba mangyayari kung ang kandidato may kaso tapos convicted na? Ay, syempre mas na yun, mas na siya, malapit na siyang gumawa ng mga bagay na hindi maganda kasi nagawa niya na eh. Child abuse na po yun and di naman po dapat iboto yung mga ganon. Ang iboto po natin yung may mabuting backgrounds, ganon po. Ba't naman iboboto yung mga ganon yung backgrounds? May mga child abuse, tapos may mga korap pa. Unang-una, bago ka bumoto ng isang politiko, dapat siyempre maganda din yung credibility, saka yung kanyang maganda yung kanyang mga prinsipyo, walang mga nagawang against the law. Convicted siya, no? Hindi eh. Siyempre, child eh. Siyempre ako may anak din naman ako. So, siyempre, pag bata kasi, mas malaking factor yan eh. Pag ganun eh. So parang magay ng ganong kandidato, hindi dapat malagay sa pwesto. Oo, siyempre. Siyempre, kapakanan ng mga bata yung nakalagay sa Siyempre, kumbaga kinabukasan ng bansa yung yung nakalagay doon eh. So, siyempre, kapag may mga ganong kaso, medyo hindi ako pabor. Mahirap na pa pagkatiwalaan yung mga ganong tao. Samantala, bukas naman ang mga botante na suportahan ang mga personalidad na first time natatakbo gaya ni Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo ay tatakbong senador sa darating na 2025 elections. Para sa kanya, okay naman siya. Kung sa akin ewan ko na din sa iba. Taga Davao kasi kaya ganun. Same as Bato is from Davao. So lahat po ng mga candidates, aspirants coming from Davao, we're gonna vote for them. Yeah. Para masubukan din natin sila, hindi yung puro dati na lang. Bigyan natin po sila ng chance para kung kung may mapapatunayan sila, di ba po? Wala namang problema yun eh. Pagtakbo ni Pastor Apollo Sikibuloy bilang senador, iboboto niyo po ba siya? Alangan, buboto talaga. Maganda para may may tayo sa Senate. Sila, kanina lang lahat, mga artista, ano ba gagawa niyan? Mas may leader sa simbahan na magtakbo ng senador para magbalanse ang daga ng takbo ng Pilipinas. Sa social media nga ay bumuhos na ang suporta ng mga netizen sa kandidatura ni Pastor Apollo. Sa huling update ng COMELEC, meron ng 66 na senatorial aspirants ang pasok sa listahan ng komisyon para kumandidato sa 2025. Patuloy pang ginagawang pagsasala ng Law Department sa mga COC na kanilang natanggap para sa national positions. Extended naman hanggang Miyerkules ang pagsusumite ng petisyon laban sa mga nuisance candidates. Ang mga irerekomenda ng Law Department na maging kandidato at ang mga hindi ituturing na kandidato ay isusumite sa COMELEC Anbank bago ang pagpapalabas ng opisyal na listahan para sa ibang naturang posisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzalez, SMNI News. 20 minuto bago